Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hi guys! Welcome sa another episode ng Punchline with Alex Carrias Rabonobra, ang ating resident fact checker na at home ngayon sa likuran ng ating... andito kami sa Resorts World Sentosa. At dito kami sa may... Alam mo, nasa likuran nyo, hindi na namin mapapakita of course yung Singapore Oceanarium. doon yung Universal. Dito, napapwesto kami dito kasi tabi ng dagat. Kita mo yung cable car. Kita mo. Tapos sa likod nyo rin, may mga ano dito, mga... Port na ginagawa may ginagawa yata. port, maraming mga construction workers na nagbigay sa namin, naalala natin mga Pinoy. Oo. Sigurado, sa dami niyan, may Pinoy dyan. Meron Oo, Pinoy at speaking of Pinoy, ibig sabihin, hindi sila nagtatrabaho. Kahit na mga 3 hours away lang to sa Maynila o sa Pilipinas, mapapawalay, matagal mawalay. Oo. Kung nung isang episode, parang pinag-usapan natin long distance relationship, dito madadaanan natin yon kasi may mga nagtatrabaho dito na may pamilya. Yes. Oh. Ang point natin dito, of course, ekonomiya ng Pilipinas Yes. na hindi masustain Kasi yung... 3 hours away, Oo. pero yung pay times 42. Wow, times 42. Times 42. Pero tiis kasi nga iiwan mo yung pamilya mo. Pare, Kasama yung ating mga OFW, ang ate ko dati, nung IETs, ang ate ko, nagja-Japan dating ate ko, 2 ate ko nag-Japan, isang ate ko nag-drummer, ate Gigi ko nag-drum. Drummer siya. Drummer? South Korea siya. Hindi ko alam yung banda nga. 70s siya nagpunta. Ayos eh. Siya, drummer siya. Tapos si Ate Alice ko naman, si Ate Alice ko naman, mga cultural dancer pa yon, yung matinupang nun. Yeah. Hindi ko na alam pero nag-Japan sila, pero nakarating ate ko sa Greece. Ang una ko nga problema nun yung technology ng mga aeroplano. Bakit? Kasi di ba takot ako sa aeroplano sumakay? No. Nung 80s, ano kaya yung technology nila to be able to detect yung mga weather? Feeling ko mas maraming konting manual lang nun. Tsaka mas maganda, ang alam ko lang ngayon, mas maganda upuan. Yun ang tingin kong kasi dati hindi ko lang alam. Kaya medyo malapit ang topic na to sa akin kasi OFW. Tatay ko naman, OFW kasi may mga babae. Kaya laging wala. Within the Philippines. Hindi ako makarelate dun sa tatay kasi hindi ako makarelate na nagtatrabaho pero nakaka-relate ako sa laging wala. Laging wala. Yan. Okay. Pero pag-usapan ko muna yung feeling ng ate ko nawawala ng 2 years. 2 years noon. Tama na. Alala ko rin Oo. kasi yung tatay ko ganun din. So yung ate mo noon, 2 years siya sa ibang bansa sa suwi. uuwi. Pag nag-Japan naman, mga 1 year, 6 months Japan maikli. Pero okay. yung ate ko na una, napunta siya hindi lang siya Japan nagpunta siya sa Greece, mga gano'n, na ano siya. Pero, ang naalala ko noon, Pag nauwi, gaano ka tagal yung bakasyon? mga 2 weeks. Pero hindi nila masabing bakasyon talaga, no? Hindi. Actually, yung inaantay nila is yung renewal ng kontrata. Oo. Kaya minsan kahit hindi pa tapos yung bakasyon, quote-unquote, pag narinig niyo yung kontrata, Alis ka na. Oo. Kasi hindi mo pwedeng paghintayin yung boss niyo. Oo, Ganun tama. eh. Dati, ang dahilan, unless maganda na yung posisyon mo sa trabaho na to, dati umuwi ka, hindi dahil gusto magbakasyon kasi kailangan mo muna umuwi dahil hindi yung kontrata mo. Oo. Ganun ba yung tatay mo? Exit. Ano ba tatay mo ganun? Tatay ko noon sa Middle East, every 2 years din. Oo. So parang sa 10 taon na sabihin mo na 10 taon na 5 beses. paglaki ko, 5 beses lang siya nauwi. Oo. Tapos sabihin mo na maximum 1 buwan. Oo. So parang 10 months lang kami 5 months lang kami nagsama. Oo. Ako, personal experience sa ate ko pag umuwi, Oo. para siyang kapatid ko siya, pero para kami nag-start over again. Oo, di ba? May reset yung Kasi relationship. naalala ko Tama. kung alimbawa 40 years yun. Ay kasi 40 years technically 2025, tamo pa, nakakilabot no? Minusan mo lang 15 years, 85 yun. Oo. Para mag 2,000. Plus 40 years. So yung ate ko nasa 60 plus ngayon. So 25 years old siya. Kahit paano, nagde-develop din yung personality pa niya na yun. Yes, tama. So natuto siya maging independent. Kaya pag uwi niya dito, yung dati mong pag-alis niya, nagbabago siya. Ibang persona na. Ibang persona na. tao. Pero hindi namin nakita yung, pero nakita So namin since yung ikaw pagbabago. yung bunso nun, ilang Oo. taon, 25 na umalis siya, ilang taon ka nun? Ano ako noon? 14, 15, 16. So pag umuwi siya, masaya lang ako dahil alam ko may pasalubong. Sa lubong, tama. Usong-uso nun yung talagang, wala pang terminology na balikbayang box. Wala. Box pa lang yun.
Pag sa Japan niya, pag bukas mo, amoy ng Japan, amoy Oo, airport, oo. ano doon yung mga di mo maintindihan, pero alam pasikat ka sa labas. Kasi Oo. pare dati, regardless kung saan ka pumunta, Mm. pag may kapatid ka, Sa ibang tatay ka sa bansa, ibang bansa, oo. sikat ka Sikat ka. sa ano nyo pare, Oo. dati na yung ate mo Ang susundo, marami. Yan, Ang oo. atin, konti na lang. Konti lang. Pero ang sundo, ang dami. Oo. Hinahin ng isang punong owner dyan eh. Wala pang masasakyan yung susunduin. Tama. Tapos may banner pa nga, pare. Siguro ba? Oo. Kasi press na press ba yun? Oo. Galante yung mga bagong dating eh. Oo, tama. Mamimigay yan. Ito sa'yo. Pero pag halimbawa naggumastos siya na kumukonti na yung pera niya. Oo. Yung yabang niya kumukonti na rin. Kaya Correct. kailangan niya na umalis eh. Ate ko, may sugal pa. Tapos ang dala niya mga appliances, mga may appliances, may transformer sa Japan. Oo, Kasi nga 110. Tama. Oo, 110 ang voltage sa Japan. Ngayon pare, ang malungkot doon, Tama. laging may stranger na darating. Tapos magkakakilala kayo, di ba? Basically, Ate, stranger siya sa'yo. kwento lang yung mga nangyari. Tapos kukwento mo. Parang makahabol ka sa buhay ko, kukwento ko sa'yo. O sige, para makahabol ka sa buhay namin, kukwento ko sa'yo. Pero nakikita mo na may naputol eh. Oo, hindi mo ma-fast track agad yung buo na Oo. relationship na yun eh. Magsimula sa small talk na, uy, laki mo na. O ikaw, yung tatay mo, Pero paano ganun din, hindi mo madidevelop talaga eh. Oo. Kaya nga hindi ako kasing close sa tatay ko. Kasi Oo. hindi mo nakasama. Di ba? Hindi ka naturuan kung ano dapat ituro. Halimbawa, mag-bike. Hindi ko alam mag-bike hanggang ngayon. Mag-bike ng 2 gulong. Oh? Hindi ko alam. Parang dahil walang tumuro sa'yo. Wala. Kasi tuturuan ng tatay mo eh. Oo. Doon ka matututo eh. Ang nanay kasi kung ano yan eh, di ba? Wag mo Oo, na concern, no? Tama Hindi ka yan. tuturuan. Sasabihin Oo. sa'yo, delikado yan. Delikado yan. Pag sumemplang ka, wala. Oo. Tama Ang na yan. tatay mo, Oo. anak itong mangyari Oo. Ito ang una mong sakay, di ba? Oh, go! Okay. Okay yun. Ganun na yun. Tapos pare, may kausap ako isang kaibigan. Oo. Yung tatay niya, pag nawawala, 3 years, 6 years. Kaya Pero pag uwi, katagal, oo. inamin niya, wala siyang feeling ng bilang magulang. Pare, bukod sa, yung tinatawag nila lukso sa dugo, ano yun eh, yung, ay, anak ko to. Iba yun Iba yung, Pakiramdam ko nga, pelikula lang yun eh. Oo. Lukso ng dugo eh. Alimbawa ito pagbibigyan ka ng isang anak Oo. na kasama mo palagi sa bahay at isang anak na umalis, maniwala ka, iba yung feeling mo sa dalawa. Kasi may naputol kayong bond, may naputol kayong something. May mas close Yun ang ka. kinukwento niya, sabi niya, yung daddy ko hindi ko masyadong Pa-close. ramdam yung kahit anong gawin ko, may hindi mahahabol ng ng 3 linggo. Oo. May ganun eh. Meron talaga nagde-develop through time eh. yung Oo. yung magkatabi kayo palagi, di ba? So yun. Banding na yun. Kaya ganun although mas mahirap pa rin ang sitwasyon ng mga OFW doon because katulad ng napag-usapan na natin. Sulat-sulat, di ba? Sulat, wala talaga, putol talaga. Pagkatamad pang magsulat, di ba? May mga taong tamad magsulat. Saka ang tagal ng ang tagal ng snail mail, ang tawag snail mail, sulat. Minsan kasi tamad ka magsulat eh. Naka-airmail. Ibang sobre na airmail sa regular mail. Saka ito pa, yung yung timbang ng sulat mo, kaya kailangan mga 2 pages ka lang kasi tinitimbang yung bayad doon. Sa selyo pa, kung alimbawa yung selyo mo. Ilang selyo yung Ilang bibili mo. selyo. So para magsulat Tapos ang voice tape noon, parang once in a month lang. Kasi Hindi lagi. bigat yun eh, kasi Mabigat tape yun eh. Saka ang problema dun sa may papel, ang problema pag nagsusulat ka, yung mali spelling. Oo. Minsan nakakalimutan mo yung thoughts mo. Tapos minsan di ba, Nakailang draft ka, minsan ang kung gusto mo perfectionist ka, kung ano mo yung papel. Para sa anak, nasusulat sa tatay, wala kang private na sulat. Kasi lahat yan, i-check, ipoproofread ng nanay mo yan. Ate nga, ba't ka nagsusumbong na pinapalo kita? Wala kang private na communication sa tatay mo. Pag magpapahingi ka ng pasalubong, susukatin mo yung paa mo. Oo. Di ba? Nakapasok sa letter yun. Nakapasok. Ate, sa likod nito, ate, yung sukat ng paa ko. Tapos yun. Pero pare, ang laki ng bilib natin dati sa mga tawag natin PX good, mga imported. Japan yan Pare, US yan So yun, pero ang ganda ng kwentuhan, pero ang hirap ng buhay ng mga OFW dito. Although nakatulong ang teknolohiya in terms of video, katulad niya may sumisigaw ng bata sa likod, video, yung mga FaceTime, video call yan, nakatulong yan kahit paano, pero hindi pa rin nataya. Hindi pa, yung email pa lang, nung simula ng email, sobrang bilis. Oo naman. Instantaneous, Pwede kayo mag-away. magsugutan sa email. Doon pa lang pwede na eh. Sa letter, hindi. Kumakalma pag sinusulat mo na, ay okay na. So, pero mahirap ang trabaho. Maganda lang yung image. Unless nasa office yung
trabaho ng anak mo, ng kapatid mo, ng asawa mo. Pero pag manual labor Pag siguro. manual, mga labor, katulad ito nakikita namin na construction, yan yung mga Medyo nakikita natin. hirap Lalo na sa yan. mga yung mga seaman Oo. na nasa barko. Kaya siguro ganun kalaki yung compensation nila. Ganun kalaki yung Oo. sweldo. May nakilala ka na fan mo, bumisita sa'yo sa Australia. Oo. Naalala mo yun? Galing sa oiler yun, oil rig. Oil rig na Oo. sa gitna ng dagat, doon sila nagdidrill ng oil, nag-helicopter siya, sumabay papuntang Darwin, and then nag-fly siya papuntang Perth. Perth, 2 hours ata yun. Oo, so gano'n katindi. Yung Kaya ano nila. medyo... Magandang bigayan, magandang sweldo, pero yung risk at saka siguro yung pangungulila involved mas malaki. ayun naman ang palagi ang ano doon, di ba pare? Payoff, kumbaga. Ano naman No. ayun naman talaga lagi ang sila dinadahilan pag nagtyaga ako din sa Pilipinas, gutom tayo, doon times 6. Pero pare, kailangan mo sakripisyo yung going. Lalo na pag yung anak ko, umalis ka. Nasa tiyan. Ayun matindi, di ba? Pagbalik mo, may bata na. Wala kang chance makilala at hindi ka niya nakilala Oo. talaga doon sa formative years niya. Matindi yun. Oo, kaya umalis ka, yung asawa mo, di buntis. Pagbalik ng asawa mo, pagbalik mo, buntis. Kaya matindi. Di ba? 2 years kang wala, pagbalik mo. Di ba? 9 months yung asawa mo. Di buntis ako nung umalis ka eh. 2 Sabi- years? 2 years? Hindi, iniwan mo di ba yung sperm mo? Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Yan. Pero sa isang seryosong umalis ka, kahit na pinanganak na yung bata, 1 month, pag nawala ang 2 years, Wala. pare, Hirap nun. masasaktan ka sa trato sa'yo ng bata. Kahit pakitaan siya ng pakitaan ng picture mo. Hindi, man. Hindi. Oo. Hirap na ako makipag-usap sa tape recorder eh. Oo. Di ba hindi ko maintindihan noon kung bakit mo kinakausap ng tatay mo one way. Walang Oo. sumasagot. Mag-hello kayo, papa mo. Hello? Sige. Ano pa sabihin mo? Ba't wala siya sinasabi? Hello lang. Sige, ito matindi. Sabihin natin pagdating mo sa airport, Oo. yung anak mo tumatakbo, sinalubong ka, tapos hinaap ka. Tuwa ka eh. Oo. Pero lahat pala yung ginagawa niya sa mga taong estranghero. So wala ka pala yung special treatment. Tumulat ka. Ba't sinahabol mo rin yung lalaki yun? Kaya wala pasasalamat natin sa sa PLDT. Totoo. Na lalo na yung home fiber, mga broadband, kasi yan yung mga nag-aatid sa mga ng connection, komunikasyon. Noon pa. Kailangan Noon pa. malakas para may video Oo. call ka, gano'n. Noon pa na long distance pa lang, Oo. napag-usapan nga natin doon, saka yung overseas call. Kaya ako naintindihan yung matatanda ngayon. Ito, hindi ko magets ngayon. Kasi yung nanay ko noon, nabubuhay pa. Pag may kausap siya sa cellphone, hindi niya hinahayaang matapos yung call hanggat makausap ng lahat ng tao doon sa bahay yung kausap niya. Sabi ko, hindi mo kailangan gawin niya kasi anytime, pwede namin tawagan si tita doon sa Manila. Kaya hindi. Ang utak nila, ano pa rin long distance. Sayang yung minuto. Bilisan Sayang, niyo. Habulin niyo parang landline pa. Tama, talaga. Yun siya eh. Kaya ang laking tulong Ngayon, lalo kayong matutulungan dahil ang ganda na naman ng pakulo ng PLDT Home Fiber. Ang tinatawag na BFF. Yan. Babaguhin natin ang ibig sabihin ng BFF kasi best friend na forever. Pero ngayon, broadband free forever. Yan. Totoo yan yung term doon, wave ang monthly mo. Oo. At hindi lang to. Ang maganda rito, pare, di ba pag nagpaparapol minsan, kung anong mabunot, minsan pagka swerte yung mga taga Metro Manila, Metro Manila, ito. May ganun ako noon dati. Laging Metro Manila, di ba? Manila lang ang nananalo. Kung gusto mong sumali, magpa-subscribe ka. 1299 pataas. Yun yung minimum. Yan, yan. Ang ano dito, isang panalo sa Greater Metro Manila, isang panalo sa Luzon, isang panalo sa Visayas, isang panalo sa Mindanao. Ang pangalan ay Broadband Free Forever, kaya free forever. Ngayon, ang consolation, 75 winners ng 1 year. Malaking bagay, no? Malaking bagay 1 year, di ba? Tipid mo doon. Di ba, ang ginagamit, hindi naman sinasabi ng pag-uusapan ng OFW, pag-uusap lang sa pamilya, pero ginagamit naman ng broadband sa lahat, pag-aaral, sa trabaho, sa paipag-communicate, di ba? So, yan, ito ay 1299, magsisimula sa January 15 hanggang May 15. So, yan, ito mga detalye, no? Ito again, ang BFF po ay broadband free forever. Yan. Mag-subscribe lang sa PLDT Home Fiber now until May 15. Tapos may forever na kaagad. Broadband free forever pag nanalo kayo. Imagine, only streaming, only gaming, only bonding na free for your family for life. Check out nyo lang
www.pldthome.com/BFF-2026. Again, www.pldthome.com/BFF-2026. Pare, matindi yun ha. Yung wala, Napabayaran. broadband. Kasi kung minimum subscription ka na 1,299, kahit nanalo ka ng 1 year, para ang binigyan ng 15 mil, more than 15,000 binigay sa'yo. Oo. Na premyo. Ganun lang. Diba? Tapos yung mga new Adi-adi subscriber pala pare, nakalagay dito, all new subscriber who avail of any of the participating plans will also receive Mhm. free installation and modem activation for worth 3,600. Free na Oo, yun, diba? pagka 1,399 or higher. Mhm. Free speed boost, yan yung nagpapabilis lalo. Oo. Ito maganda, best friend for forever, di ba, ganyan BFF. So ang BFF po talaga natin ngayon para sa PLDT ay broadband free forever. Okay? Yes. So yan, i-avail nyo. Kung Dabi. kayo ay PLDT subscriber na, check nyo paano makasali. At doon naman sa mga interesado, mag-subscribe na kayo sa PLDT para tuloy-tuloy yung usapan nyo ng mga Oo. mahal nyo sa buhay, lalo yung mga OFW. Magulang, Oo, kapatid, Kapatid to. so, Alam mo ngayon, ang pagpupuli ng relationship. ang Pwedeng OFW dati, mapatibay. tatay, ang identifier tatay Siman. Ngayon, pati nanay OFW. Domestic helper sa iba't ibang lugar. Pero ngayon, ang kagandahan sa mga OFW na Pilipinas, medyo tumataas na yung respeto kasi Oo. minsan, na sila, kahit na, halimbawa, sinasabi, domestic helper, hindi po, mataas po ang tingin ng mga domestic helper ng mga employer dito. Yes. Kasi, mas ang Pinoy kilala sa kasipagan. At saka yung iba yata yung oruga ng Pinoy. Lately, may mga napapanood ako dahil nga sa PLGT connection natin. Oo. Napapanood ako online Oo. na yung mga foreigner na inaalagaan nila, Oo. nagiging attached dun sa nag-aalaga. Merong mga athlete na nagsabi nung nakaraan, hockey athlete yata to, sabi niya, growing up, I was telling Filipinos that telling people that I am Filipino. Puting babae ito yun ang May napanood ako Singaporean yung batang hinahanap niya yung nag-alaga sa akin sa probinsya. Ito ba yung naging medalist? Hindi pa to. Hindi pa to, diba? iba pa to. Naging Sa medalist. kaya ang mga trabaho nating mga kilalang Pinoy, binibiro-biro nga ni Joko, yung nurses. Pero talagang gano'n ang Pinoy, maaruga. Tama. Pero ngayon, bukod dun sa, of course, sa proud tayo mga domestic helper or mga nurses or caregiver, tayo din nagiging kilala na sa mga Iba-ibang construction, larangan, sa oil, Pinoy, engineer, Engineering, IT. IT. Kaya tayo. Kaya saludo tayo sa mga OFW. Yan, gamitin nyo lang ang broadband, PLDT, o home fiber, pag nanalo mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, meron kayong broadband free forever. Kaya tayo may kanta. May kanta Umiinit tayo. na. Umiinit na tong pwesto natin. Ang ganda natin ay para sakto-sakto sa Sakto mga kasama to. natin, mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Dear Kuya ng Sugar Free, nirelease noong 2006, mga kaibigan. Sugar Dear free ba Kuya, yan? Sugar Free, evidence. Sorry. Ebe, Trivia yun nakilala ko na si Eba. EBS, si Iba pala yung babae na yun. Si Evidence, nakilala ko na si Ebe. Ebe, Sugar free. Sugar Free naman So wala siya. kasi sa sugar free. Nung naghiwa-hiwalay sila, nag-pursue siya ng solo career. Tapa kasi ako nabuta ko. Ay, wow. Go, pare. Maganda yung lyrics na, Dear Kuya. Dear Kuya, tutuwa rin ako sa MTV nito, nakakatuwa siya. So, Dear Kuya, kumusta ka na dyan? Anong balita? Malamig ba dyan? Comparison lagi, mainit kasi sa Pilipinas kaya kahit saan mapunta, malamig ba dyan? Subukan mag-Japan ng July. Hindi, Saka ngayon sa Singapore. Go. dito mainit, pero kung bumagyo, para bang lahat ng tubig sa mundo ay nandito. Dito mo, na-share na niya yung nangyayari sa Pilipinas. Matagal na rin mula nang ikay magpasyang subukan ng swerte at abutin ang iyong pangarap sa ibang bansa. Kung saan ikaw ay laging mag-isa. Kami tuloy dito nag-aalala. Kung mo yun, Diba? nasaan ka man ngayon, anumang oras na ikay may kailangan, tawag ka lang sa amin. Yeah, PLDT. Oo. At parang nandito ka na rin. Di ba? Oo. Yun siya. Dear Kuya, oo nga pala, kung nasa iyo pa, ang checkered na polo ko. Sa'yo na yan. Hanap ka na rin ng maraming mapagkalibangan. Dahil balita ko, mahal daw ang sine dyan. Iba nga. So,
Yun siya, Dear Kuya, mga kaibigan. Checkin nyo, maganda yung tono niyan. Dear Napakaganda. Kuya. Yan, ayun. Okay, andito tayo yan. Papalabas to March 6. So, ibig sabihin, malamang nasa Adelaide kami, Adelaide, Australia. So, Kami sana- naman ang Dear Kuya doon. Dear Kuya doon. Ano kami, semi-OFWs. Pero saludo sa lahat ng mga OFWs sa mga parte ng bansa, kung ano man Tama. trabaho nyo. Yan po ay marangal. Ay pinagmamalay po namin kayo dahil kailangan po yan ng remittance. Kayo pong bayani ng ating Sa lahat bansa. ng ginagawa nyo, nagre-represent para sa Pilipino rin eh. Saludo at lahat ng mga Bakit kapwa dumami ang OFW sa buong mundo? Kasi may mga naunang magagaling na mababait at marunong sa trabaho na ano, yun eh. Kung Correct. hindi naman tayo ganun, hindi naman dadami Pilipino sa buong mundo eh. Hindi tayo mag-e-export ng labor. Yan. Kaya naman, March 6, tapos pagkatapos ng March, sa March 13, dyan sa US, March 13, San Francisco, March 14, Cerritos, March 15, Las Vegas, March 20, San Diego, March 21, Houston, March 22, Dallas, March 27, Chicago, March 28, Portland, AlexCadet.com, AtandaComedyCrew.com, Netflix special, March 19 na. Pass is pass. Congrats in advance. Tulungan niyo po kami. Oo. Ayan po, check niyo lang po ang aming mga website at social media. Doon po mga shows namin. Ito po si Alex Calilla. Init na. It's a little bit over mga Dito po sa kaibigan. Punchline with Alex Calilla and Benova. When they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We're always happy to Happy to serve serve. like OFWs. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.